walang preacher kaysa walang preacher. Amen? Anong gusto nyo? Dalawang preacher, walang preacher. Kala ko sabihin nyo, dun sa walang preacher kasi walang gastos. Hindi, di ba? So lahat ng bagay, gawin natin yan for the Lord. Amen? At sa inyo pong ginawa, brothers and sisters, para sa mga likod ng Diyos, hindi ko natutulog sa inyo. Amen? May bawi ka kapatid. Kaibigan. So tayo po lumako sa mensahe ng Panginoon. Our message for tonight was entitled, dito pong tigil, sa magandang lalaki ng kaunti. Ayun, no? Gusto ko yan, ha? Sabihin natin, I am with you always. Our message for tonight was entitled, I am with you always. So to speak, brothers and sisters, kasama natin ang Diyos. Sabihin sa iyong katabi, kasama mo palagi ang Diyos. Para mas lalo natin may tindihan. Palakpakan natin si Lord. Check na yun. Parang gusto sabihin, tapusin na lang natin. Gusto niyo na bang umuwi? Salamat lang po sa Panginoon, kasama ko kayo. So, brothers and sisters, sa ating pagpapatuloy, sabi ko nga po, para mas madaling maunawaan natin at maalala natin, gamitin natin yung 1 plus 1 equals. Amen? So, sa ating pagpapatuloy, dito po yung sinasabi, tingin po kayo sa akin, through the presence of the Holy Spirit, Jesus is constantly, pag sinabi natin constant or constantly, hindi nagbabago. Jesus is constantly and fully present, hindi half-half, brothers and sisters, kundi fully present with us. We are blessed to know that, sabi ko, not only is He with us, but He also lives in us and works through us. So, isa sa napakagandang brothers and sisters katotohanan na dapat nating maunawaan at malaman dito po sa ating pong tinunghayang gospel na ang Panginoong Kristo, brothers and sisters, ay hindi lang po sumasa atin. Nakikinig mo ba kayo? Nasa pa ba yung nakausap ko? Sabihin natin, huwag yung bababa, hindi lang siya sumasa atin, kundi siya'y nananahan sa atin. At kumikilos sa pamamagitan natin. Totoo hindi. Kasi sinasabi ng in Romans chapter 8 verse 28, in all things God works for the good. Amen po ba? Kumikilos ang Diyos round the clock, 24 hours a day. Kaya nga, as we go over, as we continue, we read time and time again, brothers and sisters, that we are never alone in whatever we may face. Paulit-ulit natin nababasa, paulit-ulit natin binabasa na hindi tayo nag-iisa. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kinakaharap, hindi ka nag-iisa. Sapagkat sinasabi ng Psalm 46 verse 1, as I read, dito tingin sa harap, andito pa yung blessing, God is an ever-present help in times of trouble. He is always with us, and Jesus reminds us of this gospel, reminds us of this in His final words to the disciples. So, paalala natin, before Jesus was ascended to heaven, sinabi niya sa kanyang mga alagad, no, tingin sa akin, nang sabi niya, ako'y kasama ninyo sa katapusan ng sandabi. Are you listening? Sabi natin ng Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen? Kaya si Lord ever ready, always ready to rescue us, to help us. Nakikinig po ba kayo? May mga pagkakataon, may mga tao tayong inaasahan, hindi natin matagpuan. May mga pagkakataon, brothers and sisters, yung mga taong malapit sa atin, yung mga taong inaasahan natin, brothers and sisters, in times of in need, or when we are in need, brothers and sisters, sila yung talagang darating. Pero hindi laging nagaganap yung ganon. Pero huwag po tayo mag-alala, brothers and sisters, sapagkat 24 hours a day, ang tulong ng Diyos ay laging available. Sabihin mo sa katabi mo, lalo na pag hindi ka natutulog sa prayer meeting. Palagpakan po natin na malakas ang pagiging may kasama sila. Now, mind you, tingin sa akin, mind you, this gospel, the Lord Jesus gives us an assurance that He is always with us. Ako, pwede yung hindi pagkatiwalaan. Pero wag po ang Diyos kasi totoo po siya. Nakikinig ko ba kayo? 24
ang Diyos, mga kapatid malamal, ay maasahan natin. At tsak yun, brothers and sisters, kasi pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya. The Lord gives us an assurance. Binigyan niya tayo ng kasiguruhan. Amen po ba? Kaya dapat sa buhay natin, brothers and sisters, huwag nating wawalain yung tiwala sa Panginoon. Amen? So, to simplify this message, puntahan natin, brothers and sisters. Ano ba yung nakapaloob sa message na ito? What does it mean? Yung salitang, I am with you always. Sabihin natin, I am with you always. So, anong gusto mong sabihin? Anong ibig sabihin niya kapag sinabi ni Lord, I am with you? Anong ibig sabihin niya? Number one, first things first, ang ibig kapag sinasabi ng Panginoon, I am with you always, ang ibig sabihin niya, hindi ka nag-iisa. It simply means, God is with us. In other words, it simply means, you are not alone. You are not, diba? Parang Michael Jackson. I am here with you, diba? Though you far away, diba? Sabihin sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. At dahil hindi ka nag-iisa, magpulungan kayo. Sabihin kayo ulit. At dahil hindi ka nag-iisa, ang ibig sabihin niya, nagdadalawa ka. Hindi nagdadalawang tao, ha? Pag hindi ka nag-iisa, ibig sabihin, nagdadalawa ka. Bakit?